kahigang, napapansin nyo ba yung mga designs ng phone ngayon? Madalas, binibase nila yung design sa iPhone. Ang sarap kasi gamitin pag yung phone mo mukhang iPhone, tapos mura pa. Kaya kung gusto mo ng phone na mukhang iPhone, tapos napakamura pa, baka ito na yung hinahanap mong phone. Ito ang itel A70 smartphone. Nakalagay dito awesome kasi napaka-awesome ng presyo nito. Makukuha nyo lang to for only 3,799 pesos. Minsan, 2,799 kasi madalas nagsay-sale sila. Kaya ilalagay ko nila yung link nito sa pinned comment sa baba. So mga kahigang, ito yung packaging niya, no? Available pala to sa color, sa black, blue, tsaka gold. Pero yung nandito sa atin ngayon is blue. Kung bitin pa kayo dito sa 128GB, okay lang naman kasi meron tong SD card slot. So nakalagay dito, yan, meron tong 6.6 inch na screen. At ito yung pinakasikat na feature ng iPhone, yung Dynamic Island. Pero dynamic bar yung tawag dito instead na dynamic island. Mamaya makikita nyo kung bakit. So yun lang mga kahigang, i-unbox na natin to. Slide lang pababa. Whoop! Yun! Nandito pa agad yung itel A70. Okay, tabi mo natin dito. Ito pa yung nasa loob. Yun, may warranty card. Tapos yung case. Check nga natin yung case. Ooh! Parang familiar yung case niya. Okay, mamaya check natin yan. Tapos dito sa loob ng box, yan, meron charging brick, SIM card ejector, tsaka yung Type-C cable. Napakasulit na for its price. Meron ka ng free case, tapos meron pang charging brick. Okay, tabi muna natin to mga kahigang. Tanggalin na natin sa plastic. Wow. Yun. Nice! So yun nga, gaya na sinabi ko kanina, meron tong 128GB na storage at 12GB na RAM. Tapos 6.6 inch na screen at 5,000 mAh na battery. Okay, tanggalin na natin to mga kahigang para makita na natin yung screen niya. Ooh, nice! Ooh. Talagang inspired by iPhone yung design niya. Kulang na lang, lagyan mo ng Apple sa likod. iPhone na. Kaya sa unang tingin, mapagkakamalan mo talagang iPhone to eh. So yan mga kahigang, ito na mismo yung itel A70. Okay, kung makikita nyo dito sa right side, yan. Nandito yung volume button, power button. Tapos dito naman sa left side, sa kabila, makikita nyo dito, yan, yung SIM card tray. So yung maganda dito mga kahigang, dual SIM na. Tapos pwede mo pang lagyan ng up to 2TB na SD card. Tapos dito sa ilalim, ayan, makikita nyo dito yung speaker, Type-C port, mic, at yung headphone jack. Endangered na tong headphone jack ngayon eh. Buti meron pa dito, no? Tapos dito sa likod yan, makikita nyo yung camera module niya. Okay mga kahigang, tanggalin muna nga natin itong sticker na to. Kasi hindi magmumukhang iPhone pag may ganito eh. Wala naman ganito yung iPhone eh. Okay, tanggalin muna natin. Pangit na itsura eh pag may ganito eh. Whoop! Yun! Lagyan nyo na lang ng sticker ng Apple dito. Mukha ng iPhone sa unang tingin. Ito nyo sa malayo. Oh, di ba? Mukha siyang iPhone. Look at that. Diba? Naka-iPhone na tayo. Okay mga kaigan, try nga natin yung case niya. Tingnan natin kung mas magmumukhang iPhone. Yun. Yun o mga kaigan, oh. Mukha ng iPhone talaga, oh. Oh, lalo na pag malayo. Okay, pag nasa coffee shop tayo, lalapag natin ng ganyan. Yun o, mukhang iPhone. Kita nyo naman. Oh, di ba? Mukhang iPhone sa unang tingin. Pati yung pattern ng magzip, oh, gayang-gaya. Para talaga siyang iPhone pag naka-case siya. Oh. So meron tong dalawang 13 megapixel na camera. Tapos nandito yung flash niya na nagdi-disguise as camera. Tapos yung front cam nito is 8 megapixel. So yun lang mga kaigang. I-on na natin to para ma-set up na rin natin saglit. Okay. So ito na yung screen niya mga kaigang. Meron tong 60Hz LCD display na merong max brightness na 500 nits. Tapos merong 720 by 1612 na resolution at merong 120Hz touch sampling rate. Tapos powered by Unisoc T603 octa-core processor na napakatipid sa battery. Bali kaya nitong tumagal for 2 days of average use. Yung nga lang pagdating sa charging, yung kaya lang nito is 10 watts. Yung nga lang siguro pag ginawa nilang 20 or 30 watts, baka tumaas yung presyo. Kaya siguro okay na rin to. Tapos dito yan, makikita nyo yung 8 megapixel na camera niya. Bali naka-droplet notch na to, no? At syempre mga kahigang, papakita na natin yung dynamic bar niya kasi ito yung pinaka-selling point nitong itel A70. Okay mga kaigang, off muna natin yung screen. Tingnan natin. Okay, tapos on. Yun o, yung dynamic bar o. Nice! Okay, pakita natin yung mukha natin. Uy, nakakaliw yung effect niya pag bumabalik. Okay, isa pa nga. Okay, off, tapos on. Yun o.
Nice! Meron na tayong iPhone experience for only 3,799. Tapos minsan, 2,799 na lang. Kaya tinawag na dynamic bar yun kasi nakadikit siya sa bezel. Doon kasi sa iPhone, hindi nakadikit sa screen eh. Literal na may island doon sa screen niya. Kaya tinawag na dynamic island. Dito naman, dynamic bar. So kung ayaw nyo, pwede naman gamitin yung fingerprint scanner dito sa side. Okay, try natin kung gaano kabilis. Okay. Dito 1. Boom! Sobrang bilis pero hindi nakakaaliw kasi walang effect ng dynamic bar. Pero syempre mas maganda gamitin yung face unlock para makita mo yung dynamic bar. Para feel na feel mo na naka-iPhone ka. Kung gusto mo magmukhang iPhone lalo to, palitan mo yung wallpaper niya, no? Kasi yung wallpaper nito sobrang familiar sa akin. And, you know, sa mga iPhone user dyan, familiar kayo dito sa wallpaper. You know? Kita nyo naman, no? Feel na feel. Okay, set natin to. Kita nyo naman yung dating, iPhone na. Look at that! Hindi nga lang, pag ganito yung wallpaper natin, hindi natin masyado makikita yung dynamic bar. Kaya palitan natin ng mas lighter sa taas. Ayun, ito. Tama-tama lang. Pagdating sa video streaming, ito yung quality niya. Dito tayo sa YouTube. Pinaka-max resolution nito is 720p. Kasi wideband L3 lang yung supported nito. Obviously, hindi ka makakapag-stream dito ng 4K. Pero kung tamang load lang, pampalipas ng oras, pwede na to. Pagdating naman sa speaker, dalawa yung nandito, no? Meron sa taas, tsaka sa baba. Pero yung gumagana lang na speaker dito, pag manonood ka or mag-music ka, is yung baba lang. Dito sa taas, pang calls lang ginagamit. Bali, hindi sila tumutunog pareho. Dito lang sa baba. Okay, try natin yung speaker quality niya. So, ito yung speaker quality niya. 50% na volume. Okay, try natin itodo. Okay, max volume. Yan, yung speaker quality niya. Pero kung gusto niyo ng wired, para zero latency, meron naman tong headphone jack. Siyempre, di ba? Para walang delay sa gaming. At speaking of gaming, try natin maglaro ng ML dito sa Itel A70. Ina-expect ko na sobrang lag na halos hindi na gumagalaw. Pero kita nyo naman, playable pa rin. Hindi nga lang sobrang smooth ng frame rate at medyo pixelated na yung graphics. Naka-on yung HD mode nito, naka-high yung frame rate, at naka-smooth naman yung graphics. Pag naka-medium yung graphics, dun yun na talaga makikita yung lag. Kaya mas okay na naka-smooth lang. Pagdating naman sa photo and video, ito naman yung quality ng 13 megapixel camera niya. Dito naman sa video, pinaka-max resolution niya is 1080p 30 fps. At last, yung quality ng 8 megapixel selfie camera. Napaka-solid na entry-level smart mode nitong Itel A70. Merong dual SIM, expandable storage, malaking battery, at meron pang headphone jack. Pero alam ko, mas nakapokus yung mga tao dito sa mala iPhone yung design. At syempre, yung pinaka-selling point nitong Itel A70, yung dynamic bar. Kaya tamang-tama to kung gagamitin mo sa social media, light gaming, web browsing, or YouTube. Kaya kung gusto mo ng smartphone na mukhang iPhone, pero syempre at the same time, gusto mo din makatipid, bagay na bagay sa itong Itel A70. Kaya kayo mga kaigang, anong ganap nyo mamaya? Comment down below!